putok bato ko. Ito ang crispy hack. Sa video ito, lulutuin natin to mga goy. Samahan natin ng puso ba, yung hanging rice. Kaya pwede natin itong tawagin na perfect combination. Kaya tara, let's go! So meron tayo ditong patahak. Lalambutin muna natin to. Siyempre, kailangan natin ng lamasers. So this morning mga goy, bababa tayo dito sa malapit sa ilog. Kukuha tayo ng palapa ng niyog o yung parteng mura na palapa ng niyog mga goy. Yun ang kukunin natin. Para malaman mo goy kung anong gagawin natin dito. Subaybayan mo lang yung video ito. Tagkuhan ko yung palapa na niyog ba, yung mura na palapa na niyog gagamitin natin para gagawa tayong puso goy. Tara goy. So nandito na tayo goy. Ito na yung ating dalang palapa na niyog na mura. Medyo kumulo na yung ating nakasalang kanina. Lalagyan muna natin ng Sprite. Reason why kung bakit kailangan natin lagyan, mamaya malalaman ninyo. So ilagay muna natin to. So this time na ilagay na natin yung ating Sprite dun sa ating pinapalambot o pinakuluan. Ngayon gagawin na natin itong yung puso. So sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit meron tayo nito, panoorin nyo lang po yung video na ito. So ito na yung gagawin natin na puso mga goy. So subaybayan nyo lang po yung video ito at makikita po ninyo kung paano ginawa ang hanging rice o yung puso. So ganito lang po yan, panoorin nyo lang po at subaybayan nyo at hopefully na may makukuha kayong idea mga goy. Ito yung isa sa dahilan goy kung bakit na nilagyan natin ng Sprite. Para sa akin, sa na-experience ko. So disclaimer mga goy dun sa mga magagaling magluto po. Ito po based lang sa aking experience mga goy. Bilis malambot yung pinapalambot na karne. So i-set aside muna natin yung ating hinapatahak para lumamig siya bago natin i-prito. So since tapos na natin itong gawin, itong ating mga puso, we need to refill rice naman yung bigas para malamnan yung ating puso. At after natin malagyan nito, ay isasalang natin sa kaserola. Tara. Then
So ngayon, ito na yung ating may laman na bigas. Next step is isasalang na natin, ilalagay natin sa kasirola, then lalagyan natin ng tubig, then right after is isasalang na natin. So tara. So pagluluto nito mga goy, ito po yung aking first time na nagluto ng ganito. Kasi alam nyo naman dito sa probinsya, nakikita nyo naman yung kadalasang ina-upload natin. Minsan may mga i-upload tayo na bulalo, baka. Pero kung napapansin nyo, ito yung aking first time na nagluto ng ganitong patahok o patahak. Kaya siya patahok o kaya siya patahak. Kasi yung parting padulo, sa parting may paa ng bata ay yun yung wala. Kaya patahak siya. Kung buo, edi patalak. Kung napapansin nyo dyan, ay talagang iwas na iwas ako, ilag na ilag ako. At napakadelikado pala nito mga goy na magluto ka ng ganito. Lalong-lalo na kapag ganito ang ginagamit natin. So sa na-experience ko mga goy na kinain ng apoy o yung mantika sa kawali ay kinain ng apoy. Usually ganito lang ang gawin nyo. Dapat ay hindi kayo mataranta. At dapat ay kapag kinain na ng apoy yung kawali dahil may mantika nga is napaka simple lang. Kailangan lang is ilayo si kawali dun sa sinasalangan ninyo. Nang sa ganun ay maiwasan yung disgrasya. Other options mga goy is pwede na natin gamitin kung meron tayong basa na damit. Pwede siyang itaklob. Check muna natin mga goy kung meron bang baho. Kisi-kisi ginibaho ron. So ito na yung ating crispy na patahak. Puso o yung hanging rice. Lami kayo.